Welcome po dito sa Pag-isipang Muli. Napakainit po ng panahon ngayon, ano? Kung hindi ako nagkakamali, yung heat index kanina ay mga nasa 48 degrees to 49 degrees Celsius. Napakainit. At maglakad ka lang ng konti ay talagang tagaktak na ang pawis mo at dama mo sa balat mo yung mainit na ihip ng hangin, no? At humid. Now, niisip ko tuloy yung ating piniperceive na impyerno ay you multiply it million times hotter, right? And kung dito nga lang mukhang marami nang nabubuhang sa init, ano? Lalo pa kaya doon sa perception natin ng impyerno na kung saan ay yung mga tao na mapupunta ron ay magsasuffer for the rest of eternity. Kaya nga, yung iba tawag nila dyan ay eternal conscious torment. So, mainit na topic ang atin pong tatalakayin muli. At sa pagtalakay natin na ito, gusto lamang naman nating pag-isipang muli itong mga concepts na ito, itong ating mga doktrina na naituro sa atin, especially tayo na mga Kristiyano, ano? Naalala nyo ba yung famous interview? Itong famous personality ito na social media personality na meron siyang YouTube channel na may in-interview din siya na personality, celebrity rin, ano, na Christian. At nag-stir ito ng ng controversy sa mga netizens at umani ito ng katakot-takot na naging controversial siya, no? Umani ng katakot-takot na mga komento, nag-stir up ng mga debate during that time, no? At talagang maski sa Christian circles talagang napagdiskusyonan ito ng matindi, no? Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng mga celebrity, ano? At siguro i-google nyo na lang yon, ano? But anyway, tinanong nitong sikat na celebrity vlogger itong kanyang guest na tinanong niya, sabi niya, do you believe that a non-believer can go to heaven? At ang sagot nitong celebrity Christian, sabi niya, kinlaro niya, no? A non-believer who doesn't believe in Jesus? No, sabi niya ganyan, hindi raw makakapunta sa langit. And then tinanong nitong celebrity, so ano mangyayari sa kanila? What will happen to them? So, syempre, ang sagot ay they will face judgment, no? And go to hell. So, ang reaction nung nag-i-interview, sabi niya, wow, that is so brutal, no? And then later dun sa interview, no, so sabi niya, so forever ba yan? Sabi niya ganyan. Sabi niya, yes, it's gonna be forever. They will suffer for eternity. And then sabi niya, don't you think that they should be forgiven? Or would God give them a second chance? And then syempre yung sagot is, well, that's it, no? And then sabi pa nga niya, doesn't God always give people a second chance? So, syempre, typical na sagot nung ini-interview ay, syempre, yung ating sagot na good news. So, sabi niya doon na, well, the good news in Christianity is, you don't have to earn your way to heaven because Jesus did it for you. That Jesus died on the cross for your sins, and that this is a free gift now, that whoever would receive this gift will have eternal life, and that they will escape the eternal fires of hell, no? And then, so that's the common answer, no? So sabi niya, so we're sinners, but through Jesus, then we can be saved. And then tinanong uli nung celebrity vlogger, sabi niya, so can a murderer
go to heaven. Yes, if that murderer sincerely repent of his sins and believe in Jesus. And then tinanong siya ulit, so how about people who are good? They live their lives like doing good, and they're almost saintly. So will they go to heaven if they don't necessarily believe in Christianity or Jesus? And the outright answer was, well, no, they will still suffer eternal punishment in hell. And ang reaksyon nito, that is so brutal. So, magandang pag-isipan po natin muli, mga kapatid. Brutal talaga yung ganong aspect, na kung pag-iisipan natin muli, magandang i-consider yung mga pushback na tanong. Ang mga hindi natin kapwa mananampalataya, no? O hindi natin kapareho ng pananampalatayang Kristiyano. Marami silang questions about that very specific issue. So, pag-isipan muli natin. So, for example, kung kayo yung mga first generation or second generation Christians sa family niyo, at naiisip mo, paano yung mga ninuno namin, yung mga lolo namin, yung mga lolo ng lolo namin. So, ibig sabihin, dahil hindi sila nakakilala sa Panginoon, hindi nila nakilala si Jesus, so silang lahat ay ngayon ay nagsasuffer sa impyerno, no? And that's gonna be for eternity, no? So, yun yung mga matitindi nating pwedeng isipin, and to say that, well, talagang ganun, dahil hindi nila tinanggap ang Panginoon so they are now suffering the consequences of not knowing God. And then yet us, dahil sa ginawa nating pagtanggap sa Panginoon, nandun tayo, makakasama natin ang Panginoon sa kalangitan, at sila ay nagsasuffer doon sa hell. So I'm wondering, wala na kaya sila sa memory natin kung nandun tayo sa heaven, no? At dahil nag-e-enjoy na tayo doon, samantalang sila ay nagsasuffer. Hindi kaya napaka-brutal nun at napaka-cold? Parang, yun na nga parang ang feeling that is so cold and that is so brutal of our thinking of our loved ones suffering there while us enjoying heaven in the place of God, no? So, yung iba rin, no? Tingnan natin, yung pushback ng iba. Paano yung... So, maganda i-consider, no? Pakinggan natin itong mga pushback ng marami ring mga tao na valid naman yung tanong nila na paano yung mga tao na nasa liblib na lugar, yung mga nasa tribo, hindi nila nakilala ang Panginoon, no? For so many years. So lahat ba sila, yung mga nagdaang kasaysayan na mga iba't ibang mga tribo na isolated, na hindi naabot ng Kristyanismo, nasaan sila ngayon? Dahil nga kung ang basihan natin ay yung pagtanggap sa Panginoon, hindi naman sila nakatanggap. So lahat ba sila ay nasa impyerno dahil lang sila they were born in the wrong place in the wrong time? So hindi sila naabot? So yan ba ay they will be taken against them?
no? Ng Diyos. So where are they now? So are they in hell? So syempre, common at classic na mga sagot natin dyan ay kaya nga may Bible verse na sabi na we should go out into all the nations and to all the ethnies, no? And how can they hear if no one is telling them, no? So how could they believe if we do not preach on them? Kaya lang, ang magandang pag-isipan muli natin dyan okay, so pupuntahan natin sila at pag ni-reject nila ang Diyos, so parang double whammy ba? Kasi may ibang kaisipan na sinasabi nila na baka naman may isang thought na baka naman i-judge na lang sila ng Panginoon according to how they live their lives, no? So eventually si God ang magja-judge na lang kung sakaling hindi nga sila naabot ng gospel at hindi sila nakarinig. Okay, granted, no? Na ganun nga. Pero oras na puntahan mo na sila at nakarinig na sila, are you not putting them at risk? Kasi ngayon, meron na ngayon silang narinig na nila, so wala na silang kawala, no? Samantalang kung hindi nila narinig, hinayaan mo na lang sila, maaaring may pag-asa pa. Pero pag pinuntahan mo na sila ron at nagbahagi ka na, are you not putting them at risk because of the possibility that they will be rejecting God, right? So magandang pag-isipan po muli natin yung mga yan, ano? Yung mga bagay na yan. So syempre we clamor for justice, no? We clamor for judgment against people who are really brutal against other people, those wicked people, the tyrants. So yan yung mga yan, no? Lagi nating concern. Paano si Hitler, for example? Paano sila Stalin na maraming pinapatay? Sila Pol Pot, sila Marcos, sila Duterte sa drug war, for example. So syempre humihingi tayo ng hustisya at yung mga taong umaalipusta sa atin o kaya yung mga nagko-commit ng matinding injustices, ano? Mga corrupt. So lahat ng yan, ang aspiration natin ay may paghuhusgaan Diyos, mayroong paghuhukom, at mayroong pagtutuos. At sa pagtutuos na yan, yung impyerno ang inaasahan nating magiging kahahantungan, no? Magiging hustisya at magiging kaparusahan para sa mga taong ito. Now, sige, granted, no? Merong ganyan na possibility 'yon para sa mga wicked people. At syempre sa Bible, no? Pwede tayong mag-quote ng Bible verses that where the wicked will suffer and face judgment. Pero pag-usapan natin 'yan on another topic, no? What does that mean really? But anyway, sige, granted na it's a possibility for judgment at paghuhukom for those who committed wickedness. Let's take Hitler for example. Yung mga systematically pinatay ni Hitler na mga Jews during the Holocaust in World War II. Well, a lot of the Jews that was killed does not believe in Jesus. Well, they were Jews. And a lot of them doesn't believe that Yeshua, HaMashiach, is the Messiah. So they suffer the horrors of the Holocaust. Are they gonna suffer nung namatay sila, no? Sa Holocaust? Over 2 million of them.
Do you think that those people are now in hell? So they are now experiencing double suffering under the hands of Hitler, and now suffering at the hands of God because they did not know Jesus. So ito yung mga kailangan nating pag-isipang muli, ano? Kung ganun nga ba ang sasapitin ng mga tao. At magandang pag-isipan muli, ganun nga ba talaga? So pag tinitingnan natin yung notion ng impyerno, maganda nating tignan din in the light of so may theology of hell tayo. Pero yung theology of hell na yan, yung doctrine of hell, magandang tignan natin din yung ating doctrine of God, no? At dun sa doctrine of God natin, the way we know God, magandang tignan din natin sa katauhan ni Jesus, sa persona ni Jesus, given yung kanyang ethics, yung kanyang itinuro sa kanyang mga alagad na etika, o paano itrato ang kapwa. Yung doctrine ba ng hell ay consistent with the doctrine of God and the character of God and how God has been revealed in the person of Jesus? So yun, palagay ko yun muna, no? Magandang pag-isipan muli natin yung mga bagay na yun, ano? Ganun pa ang Diyos na parang sinasabi nating God is a all-loving and a good, all-good God, all-loving God. He is good. He is eternally good, no? And that God loves us unconditionally, and His love is eternal because He's an eternal God. So kung hindi ba natin ibinalik yung pag-ibig na yun, ang sasapitin natin ang sasapitin natin ay yung kanyang inimbentong impyerno na nakahanda para sa mga nag-reject sa kanya. So maganda pag-isipan yun, ano? Hindi ba yun parang tantamount to sige, pag hindi mo ako inibig, ito ang sasapitin mo. So, parang ang good news is pinahararating ko sa iyo na iniibig kita, pero may kabig. Ngunit kung hindi mo tinanggap ang pag-ibig kong ito, ito ang kahihinatnan mo. Diyan ka mapupunta. So, sa ngayon, yun muna, no? Magandang pag-isipan muli itong mga bagay-bagay na ito. So, sa susunod na video na gagawin natin ay siguro mas palalawakin pa natin yung mga ilang detalye ng usapan natin patungkol sa impyerno. Okay? Maraming salamat. At kung nagustuhan nyo itong topic na ito, huwag kalimutang mag-like, no? At kung nais nyong marinig yung mga kasunod pang episode, ay mag-subscribe lamang kayo dito sa Usapang Relihiyon. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig at pagpalain kayo ng Diyos.